Yo, what's up mga katoto, mga katunay, mga kabagang, what's up? Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Awesome! At syempre, meron tayong balitang pag-uusapan ngayon, no? Syempre, balita. Alam nga namang, di ba? Pero balita, yung balitang nakaka-interes. Ayan, eto, bagong mayorya sa Senado, hindi daw matitibag. Talagang ibig sabihin yan ay solid na solid pa yung 13 na yan, yung 13. Parang malas. Sana naging 14 sila, no? Kasi parang di ba? Malas yung 13. Pero malay mo swerte, di ba? Sana swerte yung 13 sa mayorya ngayon, di ba? Yun naman talaga ang natin. Huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng balitang ito at ang videong ito na bibigyan natin ng reaksyon. Pag-usapan natin mga katunay. Pasok! Solid pa rin yan. Ang ganda ng majority. Yun nga maganda sa ating democratic country ngayon eh. At sa ating freedom of speech. Tignan ninyo, ang daming bumaliktad na senator at pumaanig sila sa taong bayan. Imagine na lang kung tumahimik tayo at patuloy tayong pinersecute at yung narrative na lang nila ang gumana sa public media. So ibig sabihin, Ayun si Attorney Respicio, etong nagsasalita na to. Hindi natin makukumbinsi yung mga senador na pumaanig sa tama. Hindi nila maririnig yung totoong boses ng taong bayan. Itong mga senador na ito, may obligasyon sa publiko ito, may obligasyon sa taong bayan dahil Republican government tayo, sila ang representative ng public. Kaya kung ano ang boses ng public, yung dapat ang sundin nila. Attorney, speaking of impeachment at itong ang mga kaso laban po sa mga senador, kinakasuhan po sila, sa tingin po ay magiging hindi po matitibag ang bagong majority po ngayon dyan sa Senado, sa pangunguna nga ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pa kasi ngayon, bukod kay Senador Bato de la Rosa, kay Senator Bongo na may mga usap-usapan nga, yung nabanggit natin kanina, meron ding ibang senador na may mga kinakaharap na kaso tulad ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Senator Chis Escudero, ito pang si Senator Joe Villanueva, at meron pang yung dalawang bilyar na senador. Ano ho sa tingin nyo ang possible na mangyayari? Magiging solid pa rin ba yung boto ng majority or magiging mas marami po o magkakaroon po ng maraming boto sa conviction or acquittal dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Solid pa rin yan. Ang ganda ng majority. Yun nga maganda sa ating democratic country ngayon eh. At sa ating freedom of speech. Tignan ninyo, ang daming bumaliktad na senator at pumaanig sila sa taong bayan. Imagine na lang kung tumahimik tayo at patuloy tayong pinersecute at yung narrative na lang nila ang gumana sa public media. So ibig sabihin, hindi natin makukumbinsi yung mga senador na pumaanig sa tama. Hindi nila maririnig yung totoong boses ng taong bayan. Itong mga senador na ito, may obligasyon sa publiko ito, may obligasyon sa taong bayan dahil Republican government tayo, sila ang representative ng public. Kaya kung ano ang boses ng public, yung dapat ang sundin nila. Pero sa totoo lang, no, parang nakakatakot pa ring isipin na mananatiling solid. Siyempre, alam natin, yung iba dyan talaga is mananatiling solid. No? Ako, ramdam ko dyan, sila Senator Robin, solid dyan. Sila, Pero sa totoo lang, no, hindi pa rin natin, kasi gaya nito, yung may mga nangyayaring pananakot. 'Di ba? Yung mga pananakot na yan. Kasi talagang, minsan yun yung kahinaan ng isang tao, eh. Kapag masyado kang matatakutin. 'Di ba? Ngayon, kung talagang malakas ang loob nila, talagang prinsipyo ang pinapairal nila, siguro hindi sila kayang takutin kahit takutin sila ng paulit-ulit. Ngayon, kung iisipin siguro nila yung future, hindi rin sila matatakot. 'Di ba? Kasi yung pananakot na ginagawa sa kanila, present yan eh. 'Di ba? Kailangan makisama ka sa present. Huwag mong isipin yung future. 'Di ba? Parang ang ginagawa nila diyan, huwag mong isipin yung future dahil baka ang present, yun ang maging future. Magulo ba?
Ang ibig ko sabihin, yung present ngayon, baka sakaling manalo in future. Yun pa rin. Yun yung baka sabihin nilang ganon. Na kapag ikaw pumanig ka sa amin, di ba? Malakas kami, nasa amin ang ano. Di ba? Maaaring kami pa rin sa future na sinasabi mo. Pero minsan huwag magpapakasiguro dahil walang masamang hindi natatalo. Di ba? Kasi taong bayan pa rin sa huli ang magdidikta. Hindi pa pwedeng manalo sa taong bayan ng mga politiko na yan. Di ba? Alam naman natin, eto ako isa ako sa kay Humanga noon, kay Marcos Sr., no? Pero syempre, nag-iba rin ang pananaw ko na ibig ko sabihin dito sa anak, ewan ko. Kumbaga, kahit gaano katagal ang naging pamumuno niya is talagang napababa pa rin siya ng taong bayan. Halos lahat naman, hindi lang naman siya yung presidenteng ganun eh. No, may mga prime minister pa nga na gano'n na hindi bumababa pero talagang natatalo pa rin ang taong bayan. Diba? Kasi yung mga ganitong pangyayari, kung sakaling ginagawa ng tanga yung taong bayan, hindi pa pwedeng isipin ng mga tao na manahimik na lang eh. Diba? Darating at darating yung araw na mag-iingay at mag-iingayan at ipaglalaban nila yung karapatan nila. Lalong-lalo na kung nananatili pa rin sa pwesto at nagpapatuloy-tuloy pa rin yung mga nagpapahirap sa bayan natin. Diba? So talagang para sa akin is kung talagang may prinsipyo ka is mananatili ka sa tamang pinapanigan mo. Pero kung ikakainin mo yung prinsipyo mo, pipiliin mo yung kaligtasan mo, hindi natin alam ang magiging kapalaran mo. Siguro may kapalaran ka ngayon, pero hindi natin alam ang kapalaran mo in the future. Diba? Buti na lang, nag-ingay tayo, lumaban tayo, narinig nila ang boses ng publiko at yun yung in-espouse nila. Kaya sila na yung majority na ngayon at kampi natin sila ngayon sa majority. For as long as parati tayo nag-iingay, parati tayong lumalaban, parati natin ina-articulate ng maayos na tayo ay nasa panig ng tama, sila ay papanig sa atin, ang majority, dahil ang taong bayan ay parating nasa tama. Kasi may mga lumipat dyan, di ba? Si Senator Pia, si Loren Legarda, di ba? Yung magkapatid na Bilyar, di ba? Sana nga manatili silang solid, di ba? Lalong-lalo na may mga nabalitaan tayo, gaya nung kay Senator Robin, di ba? Nung in-interview siya dun sa sa isang panayam sa isang balita na talagang dapat magkakaroon ng palitan nung Lunes ba yun, o Martes, basta gano'n. Kaso na udlot lang. 'Di ba? Kasi hindi pa rin nila titigilan 'yan eh. Yang pwesto ng liderato na 'yan, yang pwesto ni Senator Alan, hindi titigilan 'yan hangga't hindi nakukuha 'yan. Kasi once si Senator Alan ay nandiyan, alam nilang tagilid sila eh. Hindi nila magagawa yung gusto nilang gawin. At saka isa pa, tagilid sila na maaaring ma-open yung mga hindi dapat ma-open dyan kapag si Senator Alan ang may hawak ng pagiging Senate President. So kung iba ang hahawak ng pagiging Senate President at kabagang nila yun, malamang hindi ma-open yun. Kaya nga nung nakaraan nagkakaroon tayo ng paliko-liko eh. O hindi ko sila pinaparatangan pero syempre, hindi lang naman sa akin ang gagaling yun kundi nararamdaman at nakikita din naman ng mga taong bayan yun. At yun din naman ang nagiging komento nila. Ngayon, iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So, ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan o nasa Hague yung mga members niyan o nasa bundok yung mga members niyan or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So kahit nakakulong ka, kahit saan ka na doon panig ng mundo, basta pag hiningan ka ng boto, makakaboto ka pa rin. Okay. Maganda yun. Suko ka na lang, Senator Bato. Kasi syempre, di ba, nagtatago siya. Alam naman natin, di ba, na nagtatago siya. Senator Bato, hindi
Hindi kasi syempre baka dalhin sa ICC si Senator Bato eh. Ang gusto nga ni Senator Bato dito sa Pinas. Bakit kasi ayaw nyo dito sa Pinas? Litisin si Senator Bato, gusto nyo sa ICC. Talagang gustong-gusto talaga nila lagasan yung mga Duterte, no? Gusto nila malayo. Diba? Gusto nyo malayo yung mga kasangga ng mga Duterte dito. Talagang parang ang nangyayari nung mga panahon ng mga bayani natin, no, na pinapatapon sa ibang bansa kapag hindi kanila kaalyado, hindi kanila kakasing utak. Diba? Kung kontra ka sa plano nila. Di ba parang gano'n, nauulit na naman yung mga panahon na yun? So, kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Tsaka ang boring-boring na yan pagdating sa impeachment trial kasi yun nga ang mali nila eh. Kung titingnan natin, parang blessing in disguise na nagkaroon sila ng mini trial doon sa Commission on Justice kasi wala nang bago na susunod. Kung baga, naluto na eh. Hindi mo na pwedeng ipainit pa ulit dyan sa Senate kasi natikman na namin yan eh. Wala pang bago. Nagawa nyo na yung mini trial doon sa Committee on Justice, humusga na ang taong bayan. Sinabi na namin na hindi naman sapat yan para mapanagot si VP Sara Duterte at matanggal siya or mapigilan siyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Huwag niya nang ulitin. Hindi na kami matutuwa dyan pagdating sa impeachment trial. Ako iniisip ko, no, siguro kung ang Senate President, siguro kung ang Vice President ay mahina. Yung tipo na Vice President na ano lang, yung naging Vice President lang siya na ano, yung wala masyadong supporter. Paano mananalo yung wala masyadong supporter? Hindi, malay mo may ganun, di ba? May mga ganung Vice President na walang ka-impact kahit walang supporter. Tama. Kahit may supporter, basta yun na yun. Di ba? Kahit may supporter ka, wala kang ka-impact. Gaya ni Lenny, wala kang ka-impact. Di ba? Hindi, tignan mo, kung ganun ang naging Vice President, siguro hindi darating tayo sa ganito eh. At kung si VP Sara siguro sumasakay sa tugtog nila. 'Di ba? Sinasayaw ni VP Sara yung tugtog nila. Siguro hindi magiging ganito sa VP Sara. 'Di ba? Kung iisipin mo, kasi talagang parang napakabigat ng naging kasalanan ni VP Sara sa kanila. 'Di ba? Kung iisipin mo na bakit naging ganito katindi yung naging alitan ng lahat. Bakit gusto siyang pabagsakin? So, ibig sabihin talaga, matindi ang hawak-hawak na kaalaman ni VP Sara. Marami talaga siyang alam na nangyayaring hindi niya nagustuhan. Kaya siya talagang kumontra. Kasi siguro kung maganda naman ang naging pamamalakad ng kahit sino sa mga nakakasama niya, malabong kumontra siya eh. Diba? Malabo. Kita nyo naman, no? Nasa gabinete pa siya ni BBM noon, pero binabanata na si VP Sara. Sa kamera pa lang eh. Binabalasa na siya eh. Diba? Hanggang ngayon, palala ng palala hanggang sa mapunta na sa impeachment. Diba? Talagang parang ang bigat ng nagawa ni VP Sara sa kanilang kasalanan. Wala namang kasalanan si VP Sara. Wala namang kasalanan sa kanila. Sila ang may kasalanan kay VP Sara. Ang sinasabi ko, parang napakabigat ng nalalaman ni VP Sara tungkol sa kanila. Kaya kung tutuusin, ito yung inaabangan ko sa impeachment eh. Alam ko mga katunay, kayo rin inaabangan nyo yan eh. No? Hindi naman siguro hilaw yung mga sasabihin ni VP Sarang mga nalalaman niya. 'Di ba? Talaga sigurong magugulat tayo sa mga sasabihin niya talaga. Kaya ako inaabangan ko yan. Kaya nga sabi ni VP Sara, walang problema sa kanya kahit na mapunta sa impeachment eh. 'Di ba? Kung i-trial yan, matuloy yan. Gusto niya nga daw matuloy eh. 'Di ba? Yun ang aabangan natin. At hindi rin matutuwa ang mga senador dyan. For as long as ang boses ng taong bayan ay para kay VP Sara Duterte pa rin, nagtitiwala ako na magiging solid yung majority na para sa kanya din. Opo, pero patuloy po yung umuugong na possible na magkakaroon ng panibagong kudita naman po sa Senado. Attorney, mayroon yung mga pahayag ang ilang senador mula sa bagong majority ngayon na sila po'y tinatakot nga at may mga incentive package daw
di umanong ibibigay kung babaliktad o kakalas po sa bagong majority ngayon. Sa tingin po ninyo, pag nagkaroon po ng bagong majority, matutuloy itong panibago na namang umuugong na kudeta dyan sa Senado, mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay talagang matutuloy na yung conviction o itong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Doon na patungo, attorney. Yun nga ang sinasabi ko parati sa ating mga taong bayan. At taong bayan, kapag hindi na gumagana ang mga basic institusyon ng ating gobyerno, ibig sabihin ng ating legislature, lahat na sila ay corrupt at nababayaran. At binaviolate na nila ang ating foundational principle na sinatawag na democracy. Sa totoo lang, kung ganun ang mangyayari, parang wala nang silbi. Kawawa tayong mga taong bayan. Kung sakasakaling ganun ang mangyari na mapalitan na naman yung liderato at kung sino-sino na naman ang ilagay. 'Di ba? Kasi talagang ang main point dito sa mga pangyayaring ito is matanggal si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028. 'Di ba? Pansin mo lang naman 'yan eh. Paikutin mo yung isip mo, pairalin mo yung isip mo. Lahat ito sa impeachment lang naman ni BP Sara. Gusto lang naman siyang matanggal. Kasi kung tutuusin, kung para sa bayan ang pinaglalaban nila, hindi lang si BP Sara ang problema ng bansa. Hindi sila. Napakarami. Mas marami pang malalala. 'Di ba? Na hindi nila pinapansin, hindi nila inuuna. O 'di ba? Yung flood control project. O nasaan na ba 'yan? 'Di ba? Pinabayaan nila 'nun. Yung mga nagiging saksi sa flood control, yung mga witness, anong ginagawa nila? Yun pa yung lumalabas na masama. Yun pa yung lumalabas na may kasalanan. 'Di ba? Imbis na pakinggan nila yung mga sinasabi nun at imbestigahan yung mga sinasabi nila, eh wala. Talagang sila pa yung lumalabas na sinungaling. Kaya kung mapapalitan ng bagong liderato, ang liderato ni Senator Alan at ang pumalit, ay magkakatsokaran na naman, wala na tayong pag-asa mga katunay. At kung si BP Sara mai-impeach, ay nako. Sus Mario Joseph Santissima. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Ating karapatan na piliin ang susunod na mamumuno sa atin sa 2028. Gumagana pa rin ba ang ating konstitusyon? Gumagana pa rin ba ang ating gobyerno? At kung sagot niyo ay hindi na gumagana ito, ano ang solusyon? Yun! Yung? Ano yun? Hindi pwede na manaig ang kasamaan sa ating gobyerno. Hindi pwede na hindi masunod ang boses ng taong bayan dahil sa bandang huli. Ang ating gobyerno, ang nagbibigay ng power sa ating gobyerno ay ang taong bayan at ang publiko. At kapag ang kanilang gusto ay hindi nasunod, na ng taong bayan at ang nasunod ay ang sariling interes lamang ng mga nakaupo sa Senate at inuna nila ang kanilang bulsa at inuna nila ang kanilang sariling kalayaan o sariling pang-interes o nagpatakot sila, ay wala silang karapatan na umupo doon. At sa matter of fact, ang gobyerno na ito ay wala ng legitimacy at baka magkaroon na tayo ng the appropriate solution. Ayon, natating natunghayan ng video na yon na nagmula sa SMNI at syempre natunghayan natin si Attorney Harold Respicio. Ayan, talagang sinasabi ni Attorney Respicio dito na talagang solid naman at hindi matitibag ang bagong mayorya. Sana nga na hindi na sila matibag. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga nangyari nitong mga nakakaraan, no? Kailangan nilang maging solid. Mas maganda kung madagdagan pa. Kung madadagdagan. Sana nga. 'Di ba? Parang ayaw na umalis sa minority nung iba. Parang sarap buhay sila. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.